Diyan ang nararapat sa iyo. Ang mga salitang iyon, hanggang ngayon, parang kulog pa rin na paulit-ulit na dumadagundong sa aking pandinig. Isang tunog na ayaw maglaho, isang sugat na ayaw maghilom. Ang pangalan ko ay Zenaida Reyes. Ako ay 65 taong gulang. At ito ang kuwentong matagal kong ikinulong sa aking dibdib. Nangyari ang lahat sa gabi ng kasal ng kaisa-isa kong anak, ang aking si Marco. Sa harap ng daan-daang bisita, sa isang magarbong hotel sa Makati, ang aking balae, ang ina ng kanyang asawa, si Serafina, ay sinadya akong buhusan. Hindi ng tubig, hindi ng malamig na inumin, kundi ng isang mangkok ng kumukulong sabaw ng bulalo. Mainit, malagkit, masakit. Naramdaman ko ang paghapdi ng aking balat, ang pagpaso sa aking mukha, ang mamahalin kong blusang pinya, na bahira ng mantsa ng taba at kahihiyan. Pero alam niyo ba kung ano ang mas masakit pa sa paso? Ang ngiti sa kanyang labi. Isang ngiting mapang-asar, isang ngiting nagpapahiwatig ng tagumpay. Ngunit ang pumatay talaga sa akin, ang sumaksak sa puso ko ng paulit-ulit, ay ang sinabi ng sarili kong anak. Ang anak na mag-isa kong itinaguyod, ang anak na pinag-alayan ko ng lahat. Nakatayo siya doon, katabi ng kanyang bagong asawa, nakakrus ang mga braso, at walang emosyon na sinabi, "Tama siya, mama, tama siya." Sa sandaling iyon, ang kahihiyan, ang hiya, ay parang isang malaking alon na lumamon sa akin. Naramdaman ko ang mga mata ng lahat ng bisita, ang kanilang mga bulungan, ang kanilang paghusga, para akong isang kasambahay na napagalitan sa harap ng mga amo, isang pulubi na itinaboy. Sa gabing dapat sana ay isa ako sa pinakamasayang ina sa mundo, ako ay naging isang basura sa kanilang paningin. Walang utang na loob, ganoon na lamang ba ang halaga ko sa anak na pinalaki ko? Sa loob ng 30 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Simula nang iwan kami ng kanyang ama, isinugal ko ang lahat para kay Marco. Nagtrabaho ako bilang mananahi, mula umaga hanggang gabi. Ang mga daliri ko'y tila manhid na sa katusok ng karayom. Ang mga mata ko'y pagod na sa pagtitig sa makina. Lahat ng kinikita ko, bawat piso, ay para sa kanyang pag-aaral sa Ateneo, para sa kanyang magandang damit, para sa kanyang kinabukasan. Hindi ako bumili ng bagong damit para sa sarili ko. Hindi ako kumain sa mamahaling restaurant. Hindi ako nagbakasyon. Ang kaligayahan niya ang naging kaligayahan ko. Ang mga pangarap niya ang naging pangarap ko. Kahit nang magsimula na siyang kumita ng malaki, kahit nang magkaroon na siya ng sariling buhay, nandoon pa rin ako, laging nakasuporta, laging nag-iisa sa aming maliit na apartment sa Quezon City. At ano ang isinukli niya? Isang pagwawalang bahala. Walang pakialam. Naging abala siya sa kanyang bagong pamilya. Sa kanilang marangyang buhay sa Alabang, ang mga pagdalaw niya ay naging madalang. Ang mga tawag niya ay naging maikli. Naging isa na lamang akong anino sa kanyang buhay. Isang bangko na uutangan kapag kinakailangan. Tanda ko pa nang humiram siya ng 100,000 piso, 100,000, para daw sa gastusin sa kasal. Hindi ko iyon tinanggihan, kahit na iyon na ang natitira kong ipon, ngunit hindi na niya iyon ibinalik. Para sa kanila, ako ay isang obligasyon na lamang, isang lumang kasangkapan na kailangan ng itapon. Sa gabing iyon, habang naglalakad ako palabas ng reception hall, basang-basa, amoy sabaw, at durog ang puso, nakita ko ang tingin nila. Tingin ng awa, tingin ng panghuhusga. Ang akala nila, tapos na ako. Ang akala nila, talunan na ako. Ngunit may isang bagay silang hindi alam. Isang malaking sikreto na matagal kong itinago. Bago ako umalis sa gusaling iyon, kinuha ko ang aking cellphone. May isang numero doon na ilang linggo ko nang iniingatan. Isang numero na magiging alas ko laban sa kanila. Ang akala nila, ang matandang babaeng ito ay isang hamak na mananahi lamang. Isang mahirap na ina na madaling apak-apakan. Ang hindi nila alam, ang aking yumaong asawa, bago siya umalis, ay nag-iwan sa akin ng isang lihim na yaman.
Hindi ito galing sa kanya. Galing ito sa kanyang mga magulang. Isang mana na itinago sa ilalim ng aking pangalan. Mga ari-arian at pera sa bangko na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Isang trump card na hindi ko kailanman ginamit dahil kontento na ako sa simpleng buhay. Pero sa gabing iyon, habang pinupunasan ko ang aking mukha, alam ko na tapos na ang pagiging tupa. Ang hamak na pawn na tinatapak-tapakan nila ay magiging reyna. Tinawagan ko ang numero at sinabi ko lang ang tatlong salita, panahon na. Hindi ito paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking karangalan, ang aking dangal. Ang dangal na kanilang niyurakan sa harap ng lahat. Ang dangal na binuo ko sa pamamagitan ng pawis at dugo sa loob ng maraming taon. Gusto nilang manahimik ako. Gusto nilang magtago ako sa kahihiyan. Pero hindi na ako mananatili sa dilim. Gagamitin ko ang lahat ng mayroon ako para ipakita sa kanila ang isang leksyon. Isang aral na hindi nila malilimutan habang sila ay nabubuhay. Ang aral na hindi mo maaaring yurakan ang isang ina at umasang hindi ka mananagot. Ang hustisya, darating na. At darating ito sa paraang hindi nila inaasahan. Ang kuwentong ito ay hindi lamang tungkol sa akin. Ito ay para sa lahat ng mga ina na nakaranas ng sakit, sa lahat ng mga taong nakaramdam na parang estranghero sila sa sarili nilang pamilya. Kung naranasan mo na ang ganitong klaseng sakit, paki-like at share naman ng video na ito. At gusto kong marinig ang inyong kwento. Kwentuhan nyo ako. I-comment nyo sa ibaba kung saan kayo nanonood. Sabihin nyo sa akin, saan kayo nanonood? At kung may aral kayong natutunan sa inyong mga pagsubok. Ngayon, hayaan ninyong ikwento ko sa inyo kung ano ang nangyari pagkatapos ng tawag na iyon at kung paano gumuho ang mundo na buong akala nila ay kanila. Bago pa man dumating ang gabi ng kahihiyan, bago pa man ako maligo sa mainit na sabaw at masasakit na salita, may isang buhay na simple, tahimik at puno ng pag-asa. Iyon ang buhay na binuo ko para sa amin ng aking anak, si Marco. 3 taon pa lang ang nakalipas mula ngayon, ngunit parang ibang panahon na iyon. Isang panahong malayo na sa kasalukuyan. Ang umaga ko noon ay palaging nagsisimula sa amoy ng bagong timplang kape. Malakas na kape, barako, 7:00 ng umaga. Habang sumisilip pa lang ang araw sa bintana ng aking apartment sa Quezon City, gising na ako. Pagkatapos magkape, didiligan ko ang aking mga halaman, ang mga gumamela at bougainvillea na nakatanim sa mga paso sa aking maliit na balkonahe. Ang mga bulaklak na iyon, sila ang nagbibigay kulay sa aking mundo. Sila ang saksi sa aking mga pangarap para sa aking anak. Pagkatapos noon, bubuksan ko na ang aking maliit na tahian, ang aking paggawaan ng damit, na nasa ibabang palapag lamang ng aming gusali. Hindi ako mayaman, pero hindi ko naman kailangan maging mayaman. Ang aking 2 kamay, ang aking lumang Singer sewing machine na minana ko pa sa aking lola, at ang aking sipag, iyon ang bumuhay sa aming 2 ni Marco. Mula nang iwan kami ng kanyang ama, noong 5 taong gulang pa lamang siya, natutunan kong hindi ko kailangan umasa sa kahit sino. Natutunan kong ang isang babae, ang isang ina, ay kayang-kayang itaguyod ang kanyang pamilya ng may dignidad. Ang aking mga kamay, alam na nila ang bawat tahi, bawat tupi, bawat sikreto ng tela. Gumagawa ako ng mga damit pangkasal, mga gown para sa debut, at mga binurdahang barong Tagalog para sa mga ginoo. Nakikita ni Marco ang lahat ng iyon habang siya ay lumalaki. Nakikita niya akong gumigising ng 5:00 ng umaga para tapusin ang isang order. Nakikita niya akong nananahi hanggang sa dumugo ang aking mga daliri sa pagod. Nakikita niya akong umiiyak sa tabi ng makina dahil sa hirap, pero pagkatapos, pupunasan ko ang aking mga luha at magpapatuloy muli. Naaalala ko pa noong bata pa siya. Uupo siya sa isang maliit na upuan sa tabi ko at habang ipinaghahanda ko siya ng almusal bago pumasok sa eskwela, sasabihin niya sa akin na may seryosong tingin sa kanyang mga mata. Mama, paglaki ko, magtatrabaho ako ng mabuti para makapagpahinga na kayo.
At naniniwala ako sa kanya dahil si Marco ay laging isang mabuting anak. Responsable, malambing, mag-aaral siya nang hindi ko kailangang utusan. Matataas ang kanyang mga grado. Tuwing linggo, tinutulungan niya akong maglinis ng tahian. Magtatanong siya tungkol sa mga tela, sa mga kulay, sa kung paano ko raw nalalaman kung anong damit ang babagay sa bawat kliyente. Dahil nakikinig ako sa kanila. Anak, iyon ang palagi kong sagot. Ang mga tao, palagi nilang sinasabi sa iyo kung ano ang kailangan nila kahit hindi sila gumagamit ng mga salita. Tatango siya na parang malalim ang iniisip at pagkatapos ay lalabas na para maglaro ng basketball kasama ang mga kaibigan niya sa kapitbahay. Nang siya ay maglabing-walo at pumasok sa Ateneo para mag-aral ng business administration, naramdaman kong lahat ng sakripisyo ko ay sulit. Ang aking anak, magkakaroon siya ng mga bagay na hindi ko kailanman naranasan. Isang karera, isang diploma, isang kinabukasan na walang sakit sa likod o manhid na mga daliri. Kaya dinoble ko ang aking trabaho, tinriple ko, tinanggap ko ang lahat ng racket, kahit gaano kahirap. Nananahi ako ng mga damit para sa mga kasalan ng mga pamilyang. Hindi ako kailanman aanyayahan sa kanilang mga handaan, pero magaling magbayad. Inipon ko ang bawat piso. Tiniis ko ang hindi pagbili ng mga gusto ko. Tiniis ko ang hindi paghingi ng tulong, kahit kanino. Ayokong mangutang, dahil gusto kong makapagtapos si Marco nang walang anumang utang sa kahit sino at nagawa niya. Nagtapos siya ng may karangalan, isang cum laude. Agad siyang nakakuha ng trabaho sa isang malaking real estate company sa Makati. Nagsimula siyang kumita ng malaki. Nagsusuot na siya ng mga mamahaling suit na ako mismo ang gumawa para sa kanya. Tuwing linggo, kapag umuuwi siya para mananghalian, palagi siyang may dalang bulaklak para sa akin. Salamat po, Mama, sasabihin niya habang hinahalikan ako sa noo. Lahat ng kung anong meron ako ngayon, lahat ng ito ay dahil sa inyo. And now, sa mga sandaling iyon, nararamdaman kong buo na ang aking pagkatao. Pakiramdam ko, nagtagumpay na ako bilang isang ina. Akala ko, iyon na ang katuparan ng lahat ng aking mga pangarap. Akala ko, magiging ganoon na kami palagi. Isang ina at isang anak na nagmamahalan at nagtutulungan. Hindi ko alam na ang lahat ng iyon ay malapit ng magbago. Hindi ko alam na darating ang isang tao na sisira sa lahat ng aming pinagsamahan. Hindi ko pa alam na ang pagmamahal ng isang anak na akala ko'y walang hanggan ay mayroon palang hangganan. At ang hangganan na iyon ay magsisimula sa araw na makilala niya si Christina. Noong unang beses na ikinuwento sa akin ni Marco ang tungkol kay Christina, may napansin akong kakaiba sa kanyang boses. Isang bagong sigla, isang kislap sa kanyang mga mata na hindi ko pa kailanman nakita. Espesyal siya, Mama. Sobrang espesyal, sabi niya. At sa tono pa lang niya, alam ko nang malalim na ang kanyang nararamdaman. Si Christina pala ay nag-iisang anak ng isang mayamang pamilya mula sa Alabang. Ang kanyang ama ay nagmamay-ari ng isang malaking kadena ng mga hardware store. Ang kanyang ina naman, si Serafina de Leon, ay isa sa mga babaeng masasabi mong hindi pa nakaranas magbanat ng buto kahit isang araw sa buong buhay niya. Ngunit kung makapag-utos, akala mo ay isang general. Nang sabihin ni Marco na gusto niya akong ipakilala kay Christina, naghanda ako. Isinuot ko ang pinakamaganda kong bestida, iyong kulay navy blue na may burda sa kwelyo na ginawa ko para sa kasal ng isang malayong pinsan. Inayos ko ang aking buhok. Isinuot ko ang mga perlas na hikaw na pamana pa sa akin ng aking ina. Gusto kong maging presentable. Gusto kong magustuhan nila ako. Ang pagkikita ay sa isang restaurant sa Bonifacio Global City, BGC. Isang lugar na hindi ko kailanman pipiliin. Masyadong elegante, masyadong mahal. Ngunit nagpumilit si Marco. Sabi niya, gusto kong magkakilala kayo ng mabuti, Mama. Mahalaga sa akin si Christina. Dumating si Christina na nakasuot ng isang napakagandang puting bestida. Ang kanyang ngiti, hindi umabot sa kanyang mga mata. Maganda siya, magalang,
Pero ramdam ko ang lamig sa kanyang pakikitungo. Nag-usap kami tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Ang panahon, ang kanyang trabaho bilang interior designer, ang mga plano nila sa kasal na iniisip na niya. Kahit 6 na buwan pa lang silang magkasintahan ni Marco, ngumiti ako, tumango. Nagtanong ng mga tamang tanong, ngunit may kung anong kumirot sa aking tiyan nang sabihin niya. Ang aking mami po ay sabik na kayong makilala, Miss Zenaida. Marami na po akong naikwento sa kanya tungkol sa inyo. Ang paraan ng pagbigkas niya ng Miss Zenaida, may kakaiba. Parang ang pangalan ko ay kailangan ng isang titulo para magkaroon ng halaga sa mundo nila. Hinawakan ni Marco ang aking kamay at pinisil ito na parang sinasabing, magiging maayos ang lahat, mama. At gusto kong maniwala sa kanya. Dahil noong mga panahong iyon, naniniwala pa ako na ang pagmamahal ng isang anak ay mas malakas kaysa sa kahit ano. Naniniwala pa ako na ang aming pinagsamahan, na kaming dalawa lang ang bumuo sa loob ng maraming taon, ay hindi kayang sirain. Hindi ko pa alam noon na may mga babaeng tumitingin sa kapwa babae bilang kaaway mula pa lang sa unang pagkikita. At hindi ko pa alam na si Serafina, matagal na niyang napagdesisyunan bago pa man niya ako makilala, na hindi ako sapat para sa kanilang pamilya. Hindi ako karapat-dapat. Hinawakan ni Marco ang aking kamay at pinisil ito na parang sinasabing, magiging maayos ang lahat, mama. At gusto kong maniwala sa kanya. Dahil noong mga panahong iyon, naniniwala pa ako na ang pagmamahal ng isang anak ay mas malakas kaysa sa kahit ano. Naniniwala pa ako na ang aming pinagsamahan, na kaming dalawa lang ang bumuo sa loob ng maraming taon, ay hindi kayang sirain. Hindi ko pa alam noon na may mga babaeng tumitingin sa kapwa babae bilang kaaway mula pa lang sa unang pagkikita. At hindi ko pa alam na si Serafina, matagal na niyang napagdesisyonan bago pa man niya ako makilala na hindi ako sapat para sa kanilang pamilya. Hindi ako karapat-dapat. Nang hapong iyon, pag-alis namin sa restaurant, niyakap ako ng mahigpit ni Marco. Nagustuhan ka ni Christina, mama. Sabi niya sa akin habang nasa sasakyan kami. Ang kanyang mga mata ay puno ng saya at pag-asa. Ngumiti ako, pero sa kaibuturan ng aking puso, may isang maliit at malamig na boses na bumubulong ng isang bagay na ayaw kong marinig. Ang boses na iyon ay nagsasabing, nagsisinungaling ang babaeng iyon, at ganoon din ang kanyang ina. Pero isinantabi ko ang pagdududang iyon. Sinabi ko sa sarili ko na baka naninibago lang ako. Baka kailangan ko lang bigyan ng pagkakataon. Dahil mahal siya ng anak ko. At iyon lang ang mahalaga para sa akin. 3 buwan ang lumipas. At dumating ang imbitasyon na matagal ko nang kinatatakutan. Inanyayahan nila akong maghapunan sa kanilang bahay. Iyon ang gabi kung kailan nagsimulang magkaroon ng lamat ang lahat. Ang bahay ni Serafina sa Alabang ay eksakto sa kung ano ang nasa isip ko. Malaki, malamig, at puno ng mga bagay na hindi naman kailangan ng kahit sino. May mga chandelier na gawa sa kristal, mga Persian rug sa sahig, mga painting na may gintong frame. Ang mga muebles ay parang galing sa isang interior design magazine. Sobrang perpekto. Nakakatakot na baka madumihan mo sa isang tingin lang. Nang dumating kami ni Marco noong gabing iyon, si Serafina ang sumalubong sa amin sa pinto. May ngiti sa kanyang mga labi na, tulad ng sa kanyang anak, ay hindi rin umabot sa kanyang mga mata. Zenaida, buti naman at nakarating ka, sabi niya. Sabay bigay sa akin ng 2 beso-beso na hindi man lang dumampi sa aking pisngi. Tuloy kayo, feel at home. Ngunit hindi ako nakaramdam na parang nasa bahay ako. Pakiramdam ko, isa akong magnanakaw na pumasok sa isang palasyo. Bumaba mula sa hagdanan si Christina. Nakangiti sa isang bestidang kulay rosas na marahil ay mas mahal pa sa 3 buwang upa ko sa apartment. Binati niya ako ng parehong magalang, ngunit walang lamang ngiti. Tulad ng dati, Miss Zenaida, ang ganda niyo po tingnan. Muli, ang Miss Zenaida na iyon. Parang ang pangalan ko ay nabubuhay lamang na may kasamang titulo na nagpaparamdam sa aking ako ay matanda, dayuhan, at galing sa ibang mundo.
Ang asawa ni Serafina, si Reginald, ay isang malaking tao na may magaspang na boses. Bahagya niya lang kinamayan ang aking kamay bago bumalik sa kanyang malaking armchair sa harap ng telebisyon. Hindi siya gaanong nagsalita buong gabi. Paminsan-minsan lang siyang uungol habang umiinom ng kanyang scotch. Si Marco naman ay mukhang masaya, komportable, na para bang mas bahay niya ang lugar na iyon kaysa sa maliit naming apartment kung saan siya lumaki. At iyon ang mas masakit sa akin kaysa sa gusto kong aminin. Ang hapunan ay inihain ng isang batang kasambahay na tahimik na pumapasok at lumalabas ng kusina, laging nakayuko. Hindi man lang siya tinitingnan ni Serafina kapag may inuutos ito, dagdag na tubig, o dalhin mo na ang tinapay. Sinubukan kong ngitian ang dalaga nang pagsilbihan niya ako. Binigyan niya ako ng isang mabilis na tingin na parang nagpapasalamat bago muling maglaho. Ang pag-uusap sa hapagkainan, simula pa lang ay tensyonado na. Si Serafina ang bida sa usapan. Kinuwento niya ang tungkol sa kanyang mga amiga sa country club, ang bakasyon na pinaplano nila sa Balisin at ang bagong SUV na binili ni Reginald. Dahil hindi naman pwedeng basta-basta na lang ang sinasakyan mo, hindi ba, Zenaida? Sabi niya na may kasamang mahinang tawa. Kailangan nating panatilihin ang isang antas ng pamumuhay. Isang level, ika nga. Tumango na lang ako. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Sumingit si Christina. Hinawakan ang braso ni Marco na may pag-aangkin. Mama, sinabi ko na po kay Marco na kapag kinasal na kami, kailangan niyang mag-isip ng mas malaking sasakyan. Masyadong simple ang kotse niya ngayon. In pura narga, si Marco ay tumawa pero halatang hindi komportable. Okay naman ang kotse, babe. Napapakinabangan ko naman ng maayos. Pero magkakaanak na tayo, hindi ba? Pagpupumilit ni Christina na may matamis na boses. Kailangan natin ng espasyo, ng kaligtasan, at saka tutulungan naman kayo ni Daddy sa down payment. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking tiyan. Ang kotse na iyon, pinaghirapan iyon ng anak ko. Pinanood ko siyang magtrabaho ng husto para makuha iyon. At ngayon, ang babaeng ito ay nagsasalita na parang isang kahihiyan ang sasakyan na iyon. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nagsalita ako ng may kalmadong boses, pero may diin. Sa tingin ko, alam ni Marco kung ano ang pinakamabuti para sa kanya. Sa unang pagkakataon buong gabi, tinitigan ako ni Serafina, isang matalim na tingin. Siyempre, Zenaida, si Marco ay isang napakatalinong binata, kaya sigurado akong gagawin niya ang tamang desisyon para sa kanyang kinabukasan, para sa kanyang bagong pamilya. Ang paraan ng pagbigkas niya sa mga salitang bagong pamilya ay parang isang sampal. Isang sampal na walang tunog, pero ramdam na ramdam ko. Isang mensahe na nagsasabing hindi na ako parte ng kinabukasang iyon. Si Marco ay hindi nagsalita. Patuloy lang siyang kumain na nakayuko. At sa sandaling iyon, isang masakit na katotohanan ang tumama sa akin. Hinahayaan ng anak ko na itulak nila ako papalayo. Hinahayaan niya lang. Nagpatuloy sa pagsasalita si Serafina. Ngayon, tungkol naman sa kasal, kami ni Christina ay tumitingin na ng mga simbahan. Sa Manila Cathedral, gaganapin ang seremonya. Siyempre, doon kinasal ang mga magulang ko, ang mga lolo't lola ko, ang buong pamilya, at ang reception ay sa The Peninsula. Hindi naman gaanong magarbo, pero elegante. Dahil ang mga bagay-bagay dapat ginagawa ng tama, hindi ba? Tumango na lang ako, nararamdaman kong naninikip ang aking lalamunan. Walang nagtanong sa akin, walang nagsama sa akin sa mga plano. Para bang ang kasal ng sarili kong anak ay hindi ko na pag-aari. At ano naman ang palagay mo, Zenaida? Biglang tanong ni Serafina na may pekeng ngiti. Nagugustuhan mo ba ang ideya? Maganda po pakinggan, sabi ko. Pinipilit ang isang ngiti. Ang mahalaga naman ay maging masaya sina Marco at Christina. Eksakto, sabi niya. Itinaas ang kanyang kopita ng alak. Ang mahalaga ay maging masaya sila. At magsimula sila ng maayos, nang walang mga pabigat.
Walang pabigat. Ang salitang iyon ay nanatili sa hangin na parang lason. Tumayo si Christina para pumunta sa banyo. Si Reginald ay nakatulog na sa kanyang armchair. At iyon ang pagkakataong sinamantala ni Serafina. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang boses ay mahina pero malinaw. Zenaida, mukha ka namang isang rasonableng babae kaya didiretsuhin na kita. Si Marco ay isang mabuting bata pero sanay siya sa isang simpleng buhay at okay lang iyon. Pero ngayon, magiging parte na siya ng aming pamilya. At ang aming pamilya, mayroon kaming mga inaasahan. Mga inaasahan? Ulit ko, nararamdaman ang pag-init ng aking batok. Oo, mga inaasahan. Kailangan ni Christina ng katatagan. Isang asawang kayang magbigay ng magandang buhay. At kailangan ni Marco na mag-focus sa kanyang kinabukasan, hindi sa nakaraan. Ang kanyang mga mata ay parang mga punyal na tumutusok sa akin. Ang nakaraan? Bulong ko. Huwag mo sanang masamain, Zenaida. Alam kong marami kang nagawa para sa anak mo. Kahanga-hanga iyon. Pero ngayon, panahon na para lumipad siya ng mag-isa. Walang mga tali, walang mga emotional dependencies. Pakiramdam ko ay sinaksak niya ako sa dibdib. Hindi ako kailanman naging pabigat sa anak ko, sabi ko. Nanginginig ang boses pero matatag. Siyempre, hindi, sabi niya, ngumingiti. Pero ngayon, si Marco ay may iba ng mga prioridad. At sigurado akong ikaw, bilang isang mabuting ina, ay marunong kang tumabi kung kinakailangan. Hindi na ako nakasagot. Dahil sa sandaling iyon, bumalik na si Christina mula sa banyo. Si Marco ay nagsimulang ngumiti ulit na parang walang nangyari at dinala na ng kasambahay ang dessert, creme brulee. Hindi ko man lang natikman ang kinain ko. Nang matapos ang hapunan, inabutan ako ni Serafina ng isang maliit na kahon. Isang munting alaala, Zenaida, para maalala mo kami. Sa loob, may isang porselanang tasa, puti na may gintong gilid, elegante, mahal, malamig, salamat, sabi ko, hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Sa sasakyan, pabalik sa aking apartment, tahimik si Marco, tahimik din ako. Sa wakas, nang makarating kami sa harap ng aking gusali, binasag niya ang katahimikan. Nagustuhan mo ba si Serafina, Mama? Tiningnan ko siya. Hinahanap sa kanyang mga mata ang batang dati kong kilala. Ang batang yumayakap sa akin at tinatawag akong hero. Ngunit wala na ang batang iyon. Mukha siyang isang malakas na babae, sabi ko. Maingat sa aking mga salita. Oo, sagot niya, nakangiti. Sobrang bait niya. Sobrang close nila ni Christina. Ang sarap tingnan. At tayo? Gusto kong isigaw. Hindi na ba tayo close? Pero wala akong sinabi. Bumaba na lang ako ng sasakyan, nagpaalam sa isang halik sa pisngi, at umakyat sa aking tahimik na apartment. Nang gabing iyon, habang nagtitimpla ako ng kape sa aking lumang takure at nakatingin sa mga ilaw ng syudad, hinawakan ko ang tasang ibinigay ni Serafina. Maganda ito, perpekto. Ngunit nang itaas ko ito sa aking mga labi, hindi ko mainom ang kape na aking isinalin. Dahil ang tasang iyon, hindi iyon isang regalo. Isa iyong mensahe, hindi ka kabilang sa mundo namin. Iniwan ko ito sa mesa, hindi ginalaw. At kinuha ko ulit ang aking lumang stoneware mug. Iyon ang sa akin. Iyon ang nakakaalam ng lasa ng aking buhay. At habang iniinom ko ang aking kape sa katahimikan, isang tanong ang nagsimulang tumubo sa loob ko na parang isang mas. At habang iniinom ko ang aking kape sa katahimikan, isang tanong ang nagsimulang tumubo sa loob ko na parang isang masamang damo. Hanggang saan kayang gawin ng babaeng iyon para lang maialis ako sa buhay ng sarili kong anak? Hindi ko pa alam noon, pero malapit ko nang malaman. Ang mga sumunod na buwan ay parang paglalakad ng nakayapak sa bubog. Bawat hakbang ay masakit, pero nagpatuloy ako, ngumingiti. Sinasabi sa sarili ko na magiging maayos din ang lahat, na normal lang ito, na ganito talaga kapag nag-aasawa na ang isang anak, na kailangan kong matutong bumitaw. Ngunit ang katotohanan,
Hindi nila ako hinahayaang bumitaw. Pilit nila akong tinatanggal. Nagsimulang dumalang ang pagdalaw ni Marco. Dati, hindi siya pumapalya tuwing linggo. Darating siya na may dalang pasalubong na tinapay. Tutulungan niya akong iusog ang mga muebles para makapaglinis. Mananatili siya para mananghalian at ikuwento sa akin ang buong linggo niya. Ngunit pagkatapos ng hapunan sa bahay ni Serafina, ang mga pagdalaw ay naging 2 beses sa isang buwan. Tapos, 1 beses na lang sa isang buwan, hanggang sa paminsan-minsan na lang. Palaging may parehong dahilan. Pasensya na mama, may lakad kami ni na Christina sa pamilya niya. O kaya, paumanhin mama. Inanyayahan kami ni Serafina na mananghalian sa club. Oh, sorry mama, kailangan naming asikasuhin ang kasal. Palaging si Christina, palaging si Serafina, palaging sila. Sinasabi kong ayos lang. Na naiintindihan ko, na abala siya, pero sa loob-loob ko, may isang bagay na unti-unting namamatay. Isang hapon, tumawag si Marco. Sinabi niya na gusto ni Christina na isama ako sa pagpili ng kanyang damit pangkasal. Talaga? Tanong ko, at naramdaman ko ang pagtalon ng aking puso. Oo, mama. Nagpumilit si Christina. Sabi niya, eksperto ka raw sa mga tela at gusto niya ang opinyon mo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam ako ng pag-asa. Baka nagkamali ako tungkol kay Christina. Baka gusto niya talaga akong isama. Baka kailangan lang ng panahon. Sa araw ng aming pagkikita, dumating ako ng kalahating oras na mas maaga sa butik. Isang eleganteng tindahan sa Greenbelt na ang mga damit ay katumbas na ng 6 na buwang kita ko. Si Christina ay dumating ng huli, kasama si Serafina at ang 3 kaibigan nito na walang tigil sa pagtawa at pagkuha ng litrato gamit ang kanilang mga cellphone. Miss Zenaida, sabi ni Christina, humalik sa aking pisngi. Buti po nakarating kayo. Kailangan po namin ng expert eye ninyo. Naupo ako sa isang velvet na sofa habang isinusukat niya ang sunod-sunod na damit. Lahat magaganda, lahat mahal, lahat para sa akin ay magkakamukha. Ang mga kaibigan niya ay pumapalakpak. Si Serafina ay nag-uutos sa sales lady. At ako, nakaupo lang doon, tahimik, walang nagtatanong sa akin. Hanggang sa lumabas si Christina na suot ang isang damit na gawa sa French lace, strapless at may napakahabang buntot. Ano po sa tingin niyo, Miss Zenaida? Tanong niya, umiikot sa harap ng salamin. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Huminga ako ng malalim at sinabi ko ang totoo. Maganda ito, pero sa tingin ko, hindi masyadong bagay sa iyo ang strapless na hiwa. Mayroon kang delikadong mga balikat. Mas lalabas ang ganda ng iyong katawan kung ang damit ay may manggas na lace o maninipis na strap. Agad na tumahimik ang paligid. Ang mga kaibigan niya ay tumigil sa pagngiti. Tiningnan ako ni Serafina ng malamig na tingin. At si Christina ay nagpakawala ng isang pilit na tawa. Kasi po, ito po ang uso ngayon, Miss Zenaida. Hindi ko po alam kung masyado kayong updated sa mga trend. Ang mga kaibigan niya ay nagtawanan ng mahina, pero sapat na para marinig ko. Tumayo si Serafina at inilagay ang kamay sa balikat ni Christina. Anak, kahit ano ang isuot mo, mukha kang spectacular. Huwag kang mag-alala. Perfect ang damit na ito. Ito na ang kukunin natin. Ngumiti si Christina na para bang nakahinga ng maluwag. Nanatili akong nakaupo sa velvet na sofa habang nagpapatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa belo, sa palamuti sa buhok at sa mga sapatos na gawa ng sikat na designer. Walang nagtanong ulit sa akin. Paglabas namin ng butik, naghihintay si Marco sa labas. Tumakbo si Christina, palapit sa kanya at ipinakita ang mga litrato ng damit. Hindi ba't magiging napakaganda kong bride, mahal? Ikaw ang magiging pinakamagandang bride sa buong mundo. Sabi ni Marco, hinahalikan siya. Naiwan ako sa likuran, mahigpit ang hawak sa aking bag. Pakiramdam ko ay isa akong anino. Sa wakas, napansin ako ni Marco. Kumusta mama? Nagustuhan mo ba ang damit? Napakaganda, sabi ko. Pinipilit ang isang ngiti. Lumapit si Serafina, inakbayan si Marco at sinabi sa malambing na boses. Marco,
Sasama ka ba sa amin mag-lunch? Kailangan nating pag-usapan ang mga huling detalye ng kasal. Siyempre, Serafina. Tumingin siya sa akin. Sasama rin si Mama, hindi ba? Bago pa ako makasagot, sumabat si Serafina. Ay hindi, anak. Siguradong pagod na si Zenaida. At saka, mga specific na bagay lang naman tungkol sa organisasyon ang pag-uusapan namin. Ayaw naman natin siyang mainip. Walang sinabi si Marco. Hindi niya ako ipinagtanggol. Hindi siya nagpumilit. Hindi niya sinabing, sasama ang nanay ko sa amin. Nagpaalam lang siya sa isang halik sa pisngi at umalis kasama sila. Naiwan ako sa bangketa. Pinapanood silang maglakad palayo. At sa unang pagkakataon, umiyak ako sa publiko. Hindi gaanong marami. Ilang mabilis na luha lang na pinunasan ko ng likod ng aking kamay bago pa may makakita. Sumakay ako ng bus pa uwi. Ayokong gumastos para sa isang Uber. Pagdating ko sa bahay, nagtimpla ako ng kape sa aking lumang stoneware mug. Ang tasang porselana na bigay ni Serafina ay nandoon pa rin sa mesa. Hindi ginalaw. Nag-iipon na ng alikabok. At doon, nagsimula ang mas malalim na pagbabago. 2 linggo, pagkatapos noon, inanyayahan ako ni Marco na maghapunan. Kaming 2 lang daw, tulad ng dati. Sobrang saya ko. Ngunit pagdating niya sa restaurant, hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Christina. Pasensya na, Mama. Gusto kasing sumama ni Christina. Sana okay lang sa'yo. Siyempre, nagsinungaling ako. Buong hapunan, walang tigil sa pagsasalita si Christina tungkol sa kasal. Hanggang sa dumating ang bill, kinuha ni Marco ang kanyang wallet at sinabi ang isang bagay na tuluyang dumurog sa aking puso. Mama, pwede po bang makahiram ng 100,000 piso? Malaki po ang nagastos ko ngayong buwan para sa kasal, medyo gipit po ako. 100,000 piso. Ay 100,000. Wala akong ganoong kalaking sobrang pera. Sakto lang ang pera ko para sa upa at mga gastusin sa tahian. Pero kinuha ko ang perang inipon ko para sa bayad sa kuryente at mga emergency at ibinigay ko sa kanya. Siyempre, anak, huwag kang mag-alala. Salamat, Mama. Babayaran kita sa susunod na buwan. Hindi na niya ako binayaran. At hindi ko na rin siya sinisingil dahil sa sandaling iyon, isang masakit na katotohanan ang aking naunawaan. Hindi na ako ang kanyang ina. Ako na ang kanyang bangko, ang kanyang safety net, ang kanyang plan B. Ngunit hindi na ako ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, umupo ako sa harap ng bintana habang umiinom ng kape at nagtataka kung paano ako napunta sa sitwasyong ito. Kung paano ang isang babaeng ibinigay ang lahat ay nauwi sa pakiramdam na parang isa siyang multo sa buhay ng sarili niyang anak. Pero hindi ko pa alam ang buong katotohanan. Hindi ko pa alam na lahat ng nangyari hanggang sa sandaling iyon ay simula pa lamang pala. Hindi ko pa alam na si Serafina ay may isang maitim na plano. At ang anak ko, ang aking si Marco, ang kaisa-isa kong anak, ay parte na pala nito. Habang papalapit ang kasal na parang isang hindi maiiwasang bagyo, nagpatuloy ako sa pagpapanggap. Nagpapanggap na ayos lang ang lahat. Lumipas ang mga linggo na hindi man lang tumatawag si Marco. At kapag tumatawag naman siya, ang mga usapan ay maikli, walang sigla, at puno ng mga sandaling walang nagsasalita. "Kumusta ka na, Mama?" tanong niya. "Ayos lang, anak." "Ikaw?" Ang sagot ko, "Ayos lang din." Abala sa mga paghahanda, alam mo na. Tapos, sasabihin niyang, "Sige, Mama, kailangan ko nang ibaba." Tumatawag si Christina. At click, maiiwan akong hawak ang telepono. Nararamdaman ang unti-unting pagkaubos ng kung anong natitira pa sa loob ko. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang mga maiikling tawag. Ang pinakamasakit ay ang mga imbitasyong hindi kailanman dumating. Nalaman ko na lang sa iba na may bridal shower para kay Christina, may stag party para kay Marco, isang barbecue sa bahay ni Reginald na may live band pa. Walang nagsabi sa akin. Nagkaroon din sila ng rehearsal dinner sa isang napakamahal na Italian restaurant kasama ang mga ninong at ninang at malalapit na pamilya. Walang nag-anyaya sa akin. Nang tanungin ko si Marco kung bakit hindi nila ako isinama,
Hindi siya mapakali. Sabi niya, "Ay, mama, mga maliliit na bagay lang iyon. Biglaan lang. Ayaw ka naming maabala." Maabala, ang salitang iyon. Para bang ang presensya ko ay isang istorbo. Para bang isa akong problemang kailangang iwasan. Ngunit nanahimik na lang ako. Nagpatuloy sa pagngiti, nagpatuloy sa pagsasabing, "Huwag kang mag-alala, anak. Naiintindihan ko." Hanggang sa isang hapon, nagbago ang lahat. Martes noon, naaalala ko, dahil ang Martes ay palaging matumal na araw sa aking tahiyan. Tinatapos ko ang laylayan ng isang gown nang may kumatok sa pinto. Binuksan ko ito at nakita ko ang isang binatang delivery guy na may hawak na isang malaking brown na sobre. "Para po kay Zenaida Reyes." "Ako nga," sabi ko. Pumirma ako nang hindi nag-iisip. Iniabot niya sa akin ang sobre at umalis na. Isinara ko ang pinto at tiningnan ang pakete. Walang return address. Ang pangalan ko lang ang nakasulat sa itim na tinta. May kung anong kumirot sa aking tiyan. Naupo ako sa upuan sa aking tahiyan. Nanginginig ang mga kamay at binuksan ang sobre. Sa loob, may mga litrato. Maraming litrato. Noong una, hindi ko maintindihan ang aking tinitingnan. Mga larawan ito ni Marco, ang anak ko, sa iba't ibang lugar at mga restaurant. Isang parking lot. Ang entrance ng isang hotel. Ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang babae. At ang babaeng iyon, hindi si Christina, si Serafina. Pakiramdam ko ay yumanig ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Ang unang litrato ay nagpapakita kina Marco at Serafina na palabas ng isang restaurant. Ang kamay ni Marco ay nasa baywang ni Serafina. Si Serafina naman ay tumatawa, nakatingala ang ulo. Ang pangalawang litrato ay sa isang parking lot. Ipinagbubukas siya ni Marco ng pinto ng kotse. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit. Sobrang lapit. Ang pangatlong litrato, iyon ang nag-alis ng hininga sa aking mga baga. Nasa entrance sila ng isang hotel, ang The Peninsula. Sina Marco at Serafina, magkasamang pumapasok, nakaakbay si Marco sa kanya. Si Serafina naman ay nakatingin sa kanya na may ngiting hindi ko pa kailanman nakita sa kanya. Isang ngiting malagkit, isang ngiti ng isang babaeng may alam sa katawan ng isang lalaki. Nabitawan ko ang mga litrato. Nahulog ang mga ito sa sahig. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng husto at hindi ko na kayang hawakan ang mga ito. Ang aking puso ay kumakabog ng napakabilis, na parang sasabog na sa aking dibdib. Hindi, hindi ito maaaring maging totoo. Pinulot ko ang mga litrato gamit ang mga daliring tila manhid. Tiningnan ko sila ng paulit-ulit. Naghahanap ng kahit anong lohikal na paliwanag. Baka isang business lunch lang. Baka may kailangan lang si Serafina na tulong. Baka, ngunit mayroon pang mga litrato. Si Marco, hinahalikan ang pisngi ni Serafina, masyadong malapit sa kanyang mga labi. Si Serafina, inaayos ang kurbata ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay nasa dibdib nito. At silang dalawa, pumapasok sa isang apartment na hindi ko alam kung saan. At ang huling litrato, iyon ang nagpakawala sa akin ng isang unggol na hindi ko alam na mayroon pala sa loob ko. Sina Marco at Serafina sa isang balkonahe sa gabi. Niyayakap siya ni Marco mula sa likuran. Si Serafina naman ay nakapikit, nakasandal sa dibdib niya, na parang dalawang magkasintahang may pinagsaluhang bawal. Tumayo ako mula sa upuan, pasuray-suray. Tumakbo ako papunta sa banyo at sumuka. Inilabas ko ang lahat ng laman ng aking sikmura, hanggang sa tuyong pag-ubo na lang ang natira at isang mapait na lasa sa aking bibig. Nanatili ako doon, nakaluhod sa harap ng inidoro, umiiyak ng walang tigil. Ang anak ko, ang kaisa-isa kong anak, ang batang pinalaki ko ng mag-isa, ang batang pinag-alayan ko ng lahat, ang batang tumawag sa aking hero. May relasyon siya sa ina ng kanyang mapapangasawa. Isang babaeng mas matanda sa kanya ng 20 taon. Isang babaeng paulit-ulit na nanghamak sa akin. At bigla, lahat ay nagkaroon ng saysay. Kaya pala galit na galit sa akin si Serafina.
Kaya pala gusto niya akong mawala sa buhay ni Marco mula pa sa simula. Hindi ito dahil ako ay mahirap o simple o galing sa ibang mundo. Ito ay dahil ako ang kanyang karibal. Ako ang tunay na ina. Ako ang nakakakilala kay Marco bago pa niya ito gawing laruan. At iyon din ang dahilan kung bakit ako tinalikuran ni Marco, hindi dahil kay Christina, kundi dahil kay Serafina. Dahil sa babaeng umakit sa kanya, nagmanipula sa kanya, at ginawa siyang sunod-sunuran. Hindi ko alam kung gaano ako katagal, nanatili sa sahig ng banyo, umiiyak, nanginginig. Nararamdaman ang pagguho ng lahat ng akala ko ay totoo. Nang sa wakas ay nagawa kong tumayo, naghilamos ako ng malamig na tubig at bumalik sa aking tahian. Ang mga litrato ay nandoon pa rin, nagkalat sa upuan. Pinulot ko sila isa-isa, gamit ang mga kamay na hindi na nanginginig. Dahil ang gulat ay napalitan na ng ibang bagay. Isang bagay na malamig, isang bagay na matigas, isang bagay na hindi ko alam na mayroon pala sa loob ko. Inilagay ko ang mga litrato, pabalik sa sobre at naupo sa harap ng aking makina. Tinitigan ko ang itim na sinulid na nakasabit sa karayom. Inisip ko ang lahat ng beses na hinamak ako ni Serafina. Inisip ko ang lahat ng beses na binaliwala ako ni Marco. Inisip ko ang papalapit na kasal. At si Christina, ang kawawang dalaga na walang kamalay-malay na ang kanyang nobyo ay kasiping ng kanyang sariling ina. At inisip ko ang aking sarili. Ang babaeng nagtrabaho hanggang dumugo ang mga daliri para bigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. Ang babaeng lumunok ng mga insulto at pangmamaliit ng walang kibo. Ang babaeng naniwala na ang pagmamahal ng isang anak ay walang hanggan. Ang babaeng iyon, patay na. Sa kanyang lugar, may isang bagong taong nakatayo. Isang taong hindi na mananahimik. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang isang numero. Isang numerong iniligtas ko ilang buwan na ang nakalipas nang ikuwento sa akin ng isang kliyente ang tungkol sa isang pribadong investigador na tumulong sa kanya na matuklasan ang pagtataksil ng kanyang asawa. Magandang hapon. Ito si Zenaida Reyes. Kailangan ko ng inyong serbisyo. Ang pangalan ng investigador ay G. Aguilar. Isang lalaking nasa 50 anyos, mukhang ordinaryo, may salamin, at may mahinahong boses na nagbibigay ng tiwala. Nagkita kami sa isang tahimik na kapihan sa Katipunan, malayo sa lugar kung saan may makakakilala sa akin. Dala niya ang isang makapal na folder na puno ng mga papel, litrato, at ulat. Ginang Reyes, sabi niya ng mahinahon, nahanap ko ang ipinapahanap ninyo. Pero bago ko ipakita sa inyo, kailangan ninyong huminga ng malalim. Alam ko na po ang makikita ko. Sabi ko, hindi, sagot niya, tinitingnan ako sa mata. Maniwala kayo sa akin. Hindi ninyo alam. Binuksan niya ang folder at doon ang tuluyang nadurog ang aking mundo. Ang mga unang litrato ay katulad ng mga natanggap ko. Si Marco at si Serafina sa mga restaurant, hotel at sa isang apartment sa Makati na, ayon sa investigador, ay inupahan ni Serafina para sa kanilang mga tagpuan. Mayroon ding mga hotel records. Ang The Peninsula, ang Shangri-La, ang Okada. Kailan pa po ito nagsimula? Tanong ko. Sa boses na halos hindi ko na makilala. Ang unang tala na nahanap ko ay 1 taon at kalahati na ang nakalipas. 1 taon at kalahati. Ang anak ko ay kasiping na ng ina ng kanyang nobya bago pa man sila maging engaged. Bago ko pa man makilala ang pamilyang iyon. Ngunit mayroon pang mas malala. Ipinakita niya sa akin ang mga bank statement. Mga paglilipat ng pera mula sa account ni Serafina papunta sa account ni Marco. Malalaking halaga. 500,000 piso dito. 1,000,000 piso doon. At ang pinakadelikadong bahagi. Inimbestigahan ni G. Aguilar ang pananalapi ng pamilya De Leon. Sila pala ay bangkarote. Ang hardware chain na ipinagmamalaki nila ay palubog na. Ang kanilang bahay sa Alabang ay may 3 sangla. Lahat ay isang kasinungalingan. Kaya pala ginagamit niya ang kanyang anak, sabi ni G. Aguilar. Si Christina pala ay nakamana ng malaking halaga mula sa kanyang lola sa ina. Humigit kumulang 200.
at 50 milyong piso. Ngunit ang perang iyon ay nasa isang trust fund na makukuha lamang sa isang kondisyon kapag ikinasal si Christina. At kung may mangyari kay Christina habang kasal, ang pera ay automatikong mapupunta sa kanyang asawa, kay Marco. Doon na ako hindi makahinga. At ang huli, isang audio recording na gawa ni G. Aguilar na maglagay ng mikropono sa apartment sa Makati. Ipinatugtog niya ito at narinig ko ang boses ng aking anak. Ang usapan tungkol sa kung paano hindi magiging problema si Christina ng matagal na may mga nangyayaring aksidente. At ang pagsang-ayon ng aking anak sa masamang balak. Ano po ang gagawin ninyo, Ginang Reyes? Tanong ni G. Aguilar. Maari akong pumunta sa pulis, ngunit makukulong si Marco. At hindi ko kayang gawin iyon. Kailangan ko ng ibang plano. Isang plano kung saan makikita ni Marco ang bigat ng kanyang ginawa. Kung saan mawawala kay Serafina ang lahat. Isang plano na walang makapagsasabi na ako ang kontrabida dahil hindi ako ang inang sisira sa kanyang anak. Ako ang inang hahayaan siyang sirain ang kanyang sarili. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang lolo ni Christina, si Don Arturo Mendoza, isang matandang negosyante na minsan ko nang nakausap at nagbigay sa akin ng kanyang numero. Ipinakita ko sa kanya ang lahat. Ang kanyang mukha ay nag-iba-iba ng kulay. Mula putla, hanggang pula, hanggang sa kulay ube sa galit. Ang apo ko ay nasa panganib, sabi niya. Nanginginig ang boses. Doon kami bumuo ng isang plano. Isang plano na magsisimula sa aking pagdalo sa kasal. At sa tamang sandali, sa sandaling ipakita nila ang kanilang tunay na kulay, gagawin ko ang isang tawag at ang lahat ay guguho. At kaya nga, bumalik tayo sa gabing iyon. Ang gabi ng kasal ay dumating na parang isang bagyo na lahat ay inaasahan, maliban sa akin. Dahil alam kong ang gabing iyon ay hindi magiging isang selebrasyon. Ito ay magiging isang revelasyon. Nagbihis ako ng maingat. Pinili ko ang isang simpleng bestidang navy blue na ilang taon ko nang tinahi. Walang magarbo. Walang nakakatawag pansin. Inipit ko ang aking buhok sa isang simpleng bun. Isinuot ko ang mga perlas na hikaw ng aking ina. Gusto kong magmukhang marangal dahil alam kong ito na ang huling pagkakataon na makikita ako ni Marco bilang kanyang ina. Ang seremonya ay sa Manila Cathedral, isang magandang simbahan na puno ng mga puting bulaklak at kandila, mahigit 200 bisita, lahat elegante, mukhang mayayaman, mga taong tumitingin sa akin ng patagilid. Nagtataka kung sino ang simpleng babaeng nakaupo mag-isa sa ikalimang hanay. Dahil hindi man lang nila ako binigyan ng upuan sa harap. Nang maglakad si Marco papunta sa altar, kumabog ang aking dibdib. Gwapo siya, elegante, sa isang mamahaling suit na alam kong hindi niya binayaran. Sa isang saglit, nakita ko ulit ang batang dati kong kilala at halos pagsisihan ko ang aking gagawin. Halos. Ngunit pagkatapos ay nakita ko si Serafina, nakaupo sa unang hanay. At nang dumaan si Marco sa harap niya, binigyan siya ni Serafina ng isang tingin. Isang tingin ng pag-aari. Isang tingin na nagsasabing, "Akin ka." At sinagot ito ni Marco ng isang maliit, palihim na ngiti bago tumayo sa altar. Naramdaman ko ang pait sa aking lalamunan. Si Christina ay pumasok, maganda, inosente, nagliliwanag. Wala siyang alam. Ang kawawang dalaga ay walang kamalay-malay na naglalakad siya papunta sa sarili niyang patibong. Mahaba ang seremonya. Nangako si Marco na mamahalin at igagalang si Christina batay sa katotohanan at tiwala. Kinailangan kong kagatin ang aking labi para hindi sumigaw. Sinungaling, ang reception ay sa The Peninsula. Isang malaking ballroom na pinalamutian ng libu-libong puting rosas. Napaka-perpekto. Ipinaupo nila ako sa isang mesa sa likuran, malayo sa presidential table, kasama ng mga taong hindi ko kilala at hindi ako kinakausap. Muli, invisible ako. Ngunit hindi ako nandoon para makipag-usap. Nandoon ako para maghintay. Nang matapos ang hapunan, nagsimula ang sayawan. Sumayaw muna ang bagong kasal. Pagkatapos,
Oras na para sa sayaw ng lalaki, kasama ang kanyang ina, sa akin. Tumayo ako at lumakad papunta sa dance floor. Lahat ay nakatingin. Iniabot ni Marco ang kanyang kamay na may pilit na ngiti. Nagsayaw kami sa katahimikan. Masaya ka ba? Tanong ko sa kanya. Oo, mabilis niyang sagot. Sobrang saya. Talaga, Marco? Tunay ka bang masaya? Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ako sa mata at may nakita akong bahid ng pagkakasala. At si Serafina, ibinaba ko ang aking boses. Masaya ka rin ba sa kanya? Nanigas ang kanyang katawan. Humigpit ang hawak niya sa aking kamay. Hindi ko alam ang sinasabi mo. I say, sa tingin ko. Alam mo, anak, mama, hindi ito ang tamang oras. Kailan ang tamang oras, Marco? Kapag may nangyari na kay Christina, kapag nakuha mo na ang pera niya. Huminto siya ng tuluyan. Binitawan niya ako. Tinitigan niya ako ng matigas na tingin. Ano ang sinabi mo? Alam ko ang lahat, Marco. Lahat. Tumigil ang musika. Ang lahat ay nakatingin na sa amin. Lumapit si Christina. Anong nangyayari? At biglang sumulpot si Serafina. Tumayo siya sa pagitan namin. Zenaida, sa tingin ko, mas mabuting umalis ka na. Gumagawa ka ng eksena. Eksena. Ako pa ang gumagawa ng eksena. At doon, ginawa ni Serafina ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Lumingon siya sa pinakamalapit na mesa, kinuha ang isang mangkok ng kumukulong sabaw ng bulalo, naglakad papalapit sa akin, at ibinuhos ito sa aking mukha. Naramdaman ko ang kumukulong likido na pumaso sa aking balat. Ang lahat ay sumigaw, ngunit hindi ako gumalaw. Nakatayo lang ako doon. Tumutulo ang sabaw sa aking mukha. Tinititigan si Serafina sa mata. Ngumiti siya, ang kanyang kalmadong ngiti, at sinabi ng malinaw para marinig ng lahat. Iyan ang nararapat sa iyo. Tumahimik ang buong silid. At pagkatapos, si Marco, ang aking anak, ay nagsabi, Tama siya, Mama. Ang mga salitang iyon ay mas masakit kaysa sa kahit anong saksak. Kumuha ako ng isang napkin, pinunasan ang aking mukha ng may dignidad at naglakad palabas. Ngunit bago ako umalis, kinuha ko ang aking telepono. Tinawagan ang numero ni Don Arturo at sinabi ang tatlong salita. Panahon na. Isinara ko ang pinto ng ballroom ng marahan. Walang sumunod, walang nagtanong. Sumakay ako sa aking sasakyan at habang nagmamaneho ako pauwi na may pasong mukha at durog na puso, napangiti ako dahil alam kong ang tawag na iyon ay magsisimula ng isang sunog na tutupok sa lahat ng kasinungalingan na kanilang binuo. Dumating ako sa aking apartment at naligo. Tinanggal ko ang damit na amoy sabaw at itinapon ito. Pagkatapos, nagtimpla ako ng kape sa aking lumang stoneware mug at naupo sa tabi ng bintana para maghintay dahil alam kong ang mga kahihinatnan ay magsisimula sa gabing iyon. 11:00 ng gabi, tumunog ang aking telepono. Si Don Arturo, tapos na, Zenaida. Anong nangyari po? Tanong ko. Ikinuwento niya ang lahat. Dumating siya sa The Peninsula kasama ang kanyang mga abogado at 2 sasakyan ng pulis. Kinausap niya si Christina ng pribado. Nang makita ni Christina ang mga litrato, nang marinig niya ang mga recording, hinimatay siya. Kinailangan siyang isugod sa ospital. Diyos ko, ayos lang po ba siya? Sa pisikal, oo. Pero sa emosyonal, wasak ang apo ko. Ano po ang nangyari kina Marco at Serafina? Sinubukan daw ni Marco na magpaliwanag na magsinungaling, ngunit nang makita niya ang mga ebidensya, nanahimik siya. Nakatayo lang daw siya sa gitna ng ballroom, suot ang kanyang damit pangkasal habang ang mga bisita ay nagbubulungan at nakaturo sa kanya. At si Serafina, sinubukan niyang itanggi ang lahat. Sinabing edited ang mga litrato, peke ang mga recording. Ngunit walang naniwala. Ang eskandalo ay napakalaki. Nagtakbuhan ang mga bisita. Si Reginald, ang kanyang asawa, ay tulog sa buong kaguluhan. At ngayon? Tanong ko. Ngayon, si Christina ay nasa ilalim na ng aking pangangalaga. Papawalang bisa namin ang kasal. Ang trust fund ay frozen na. At nagsampa ako ng kaso laban kay Serafina para sa fraud
extortion, at conspiracy to commit murder. Makukulong po ba siya? Sa tulong ng Diyos, oo, sabi ng mga abogado. Matibay ang kaso natin. Salamat po, Don Arturo. Salamat po sa pagprotekta kay Christina. Hindi, Zenaida. Salamat sa iyo sa pagbibigay babala sa tamang oras. Iniligtas mo ang buhay ng aking apo. Nagkaroon ng katahimikan. At pagkatapos ay nagtanong siya, "Ang anak mo? Gusto mo bang malaman ang tungkol sa kanya?" Pumikit ako at huminga ng malalim. Sabihin niyo po, umalis daw si Marco sa hotel ng 2:00 ng madaling araw. Mag-isa. Walang kasama. Tinitingnan siya ng mga natitirang bisita ng may pandidiri. Walang nagtanggol sa kanya. Walang tumulong sa kanya. Umalis siya sakay ng kanyang kotse. At walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Nawala sa anak mo ang lahat ngayong gabi, Zenaida, sabi ni Don Arturo. Ano ang nararamdaman mo? Ano ang nararamdaman ko? Walang laman. Malungkot. Gumaan ang pakiramdam. May kasalanan. Nagtagumpay. Lahat ng sabay-sabay. Payapa po ang aking kalooban, sabi ko sa wakas. Dahil ginawa ko ang tama. Ibinaba namin ang telepono. Naupo ako sa harap ng bintana, hawak ang aking walang lamang tasa. Sa labas, buhay pa rin ang syudad. At ako, narito, nag-iisa. Ngunit may malinis na konsensya dahil ang hinanap ko ay hindi paghihiganti, kundi hustisya. Hustisya para kay Christina. Hustisya para sa akin. At hustisya para kay Marco, na kailangang matuto na ang bawat kilos ay may katumbas na bunga. Hindi ko siya ipinakulong, ngunit iniwan ko siyang walang-wala. Walang pera, walang pamilya, walang reputasyon. At baka sakali, kapag nasa pinakailalim na siya, baka maalala niya kung sino ako at kung sino siya bago pa siya lasunin ni Serafina. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakatulog ako ng mahimbing. 2 taon. 2 taon na ang lumipas mula sa gabing iyon. 2 taon mula nang makita ko ang aking anak na umalis sa aking apartment, walang isang kusing sa bulsa at walang lugar na matutuluyan. 2 taon mula nang magpasya ako na ang pinakadakilang pagmamahal na maibibigay ko sa kanya ay ang hayaan siyang harapin ang mga bunga ng kanyang sariling mga desisyon. At sa loob ng 2 taon na iyon, marami akong natutunan. Natutunan ko na ang katahimikan ay maaaring mas makapangyarihan kaysa sa 1,000 salita. Na ang dignidad ay hindi tinatawaran. Na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. At kung minsan, ang pagbitaw sa isang taong mahal mo ang pinakamatapang na bagay na maaari mong gawin. Nagbago ang aking buhay. Hindi sa paraang magarbo. Hindi ako yumaman. Hindi ako lumipat sa isang malaking bahay. Hindi ako tumigil sa pananahi. Ngunit nagbago ito sa kung saan talaga mahalaga, sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Nakatira pa rin ako sa aking apartment sa Quezon City. Nagtatrabaho pa rin ako sa aking maliit na tahiyan. Nagtitimpla pa rin ako ng aking kape tuwing umaga sa parehong stoneware mug na ilang taon ko nang ginagamit. Pero hindi ko na nararamdaman na invisible ako. Hindi ko na nararamdaman na maliit ako. Hindi ko na hinahayaan ang kahit sino na iparamdam sa akin na ako ay kulang. Dahil naunawaan ko ang isang mahalagang bagay. Ang halaga ng isang tao ay wala sa kung gaano karami ang pera niya o sa kung saang subdivision siya nakatira. Ang halaga ng isang tao ay nasa kanyang kakayahang manatiling nakatayo kapag ang lahat sa paligid niya ay gumuho na. Si Don Arturo ay naging isang napakalapit na kaibigan. Dumarating siya para bisitahin ako 2 beses sa isang buwan. Palagi siyang may dalang tinapay mula sa kanyang paboritong panaderya. Nauupo kami sa aking tahian, sa gitna ng mga retaso ng tela at sinulid, at nag-uusap kami tungkol sa buhay. Tungkol sa kung gaano kahirap magpalaki ng mga anak. Tungkol sa kung gaano kasakit makita ang mga mahal mo sa buhay na naliligaw ng landas. Kinumusta ka ni Christina noong nakaraang linggo? Sabi niya sa akin sa huli niyang pagbisita. Talaga po? Nagulat kong tanong. Kumusta na po siya? Mas mabuti na. Sobrang laki ng ipinagbago.
Natapos na niya ang kanyang therapy. Nagsimula na siyang mag-aral ng psychology. Sabi niya, gusto niyang tulungan ang ibang mga babaeng dumaan sa pinagdaanan niya. Naramdaman ko ang pagbara sa aking lalamunan. Gusto kanyang makita, Zenaida, sabi niya. Gusto kanyang pasalamatan sa pagliligtas mo sa kanya. Isang hapon ng Oktubre, dumating si Christina. Kumatok siya ng marahan sa pinto ng aking tindahan. Nang buksan ko ito, halos hindi ko na siya makilala. Hindi na siya ang marupok at takot na dalaga na nakita ko sa kasal. Mayroon ng kakaiba sa kanya. Isang bagay na mas matatag, mas matanda. Miss Zenaida, mahina niyang sabi. Pwede po ba akong pumasok? Naupo siya sa upuan sa aking tahian. Ang parehong upuan kung saan naupo si Marco 2 taon na ang nakalipas. Ipinagtimpla ko siya ng kape. Sa wakas, sinabi niya ang kanyang sadya. Gusto ko po kayong pasalamatan sa lahat ng ginawa ninyo. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, Christina. In fact, Lines, kailangan po, pagpupumilit niya. May mga luha sa kanyang mga mata. Iniligtas ninyo ang buhay ko. Kung hindi ninyo tinawagan ang lolo ko, kung wala kayong ginawa. Ginawa ko iyon dahil iyon ang tama. Dahil isa kang mabuting dalaga na hindi karapat-dapat sa ginagawa nila sa iyo. Ang nanay ko, nabasag ang kanyang boses. Ang sarili kong ina, binalak niya. Umiyak si Christina ng matagal. Naupo ako sa tabi niya at hinaplos ang kanyang buhok tulad ng gagawin ko sa isang anak. Dahil sa isang paraan, sa sandaling iyon, kailangan niya ng isang ina, isang tunay na ina. Nang kumalma na siya, nagtanong siya, paano po kayo naka-move on? Paano niyo po na kayang magpatuloy pagkatapos ng lahat ng nangyari kay Marco? Huminga ako ng malalim, hindi naging madali. May mga gabing gusto ko siyang tawagan, sagipin, sabihing ayos na ang lahat at pwede na siyang umuwi. Pero alam kong kung gagawin ko iyon, hindi siya matututo, hindi siya magbabago. It's now. Nagbago na po ba siya? Hindi ko alam, pag-amin ko. 6 na buwan na ang nakalipas, sumulat siya sa akin. Ikinuwento niya na nakakuha siya ng trabaho sa isang pabrika, na nakatira siya sa isang maliit na kwarto sa Norcross, na nagte-therapy siya, na sinusubukan niyang maging mas mabuti. Sinagot niyo po ba? Hindi. Hindi pa. Bakit po? Dahil kailangan kong makasiguro na nagbabago siya para sa kanya, hindi para sa akin. Kailangan kong malaman na ginagawa niya ang trabaho sa loob niya. At kailangan noon ng panahon. Tumango si Christina. Nang umalis na siya, niyakap niya ako ng mahigpit at bumulong. Salamat po sa pagiging ina na hindi ko kailanman naranasan mula sa sarili kong ina. Nang gabing iyon, umiyak ako. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang bagay na mas komplikado. Dahil nawalan ako ng isang anak. Pero sa isang paraan, nagkaroon ako ng isang anak na babae. Hindi sa dugo, kundi sa puso. 3 buwan na ang nakalipas. Nakatanggap ako ng balita tungkol kay Serafina mula kay Don Arturo. Nahatulan siya ng 12 taon sa kulungan. Wasak na raw ang itsura. Walang dumadalaw. Mag-isang mag-isa. At naunawaan ko ang lungkot ni Don Arturo dahil naaalala ko rin ang batang si Marco bago pa siya binago ng mundo. Ang sulat ni Marco ay dumating 2 linggo na ang nakalipas. Mas mahaba kaysa sa una. Mas tapat. Mas masakit. Ikinuwento niya na sumasali na siya sa isang support group, na natututo siyang mabuhay na may kasalanan nang hindi hinahayaang sirain siya nito, na iniipon niya ang bawat piso para balang araw ay mabayaran ako sa lahat ng perang inutang niya. Hindi ko po inaasahan na patatawarin niyo ako, Mama. Isinulat niya. Hindi ko inaasahan na babalik pa tayo sa dati. Umaasa lang po ako na balang araw, kapag nakita ninyo ako sa daan, hindi kayo tatawid sa kabilang kalsada para iwasan ako. Umaasa lang po akong alam ninyo na sa bawat araw na gumigising ako, sinusubukan kong maging mas mabuting tao kaysa kahapon. At sa bawat araw, iniisip ko kayo. Kung paano ko kayo trinato. Kung paano ko kayo binigo. Kung paano ako nagpadala sa isang babae na ikumbinsi akong kayo ang problema. Samantalang kayo lang pala ang nag-iisang taong tunay na nagmahal sa akin. Minsan, dumadaan ako sa harap ng building ninyo.
Hindi ako kumakatok. Umaasa lang ako na alam ninyo ang isang bagay, Mama. Isang bagay na hindi ko nasabi nang sapat noong dapat sana. Salamat po. Salamat po sa pagpapalaki sa akin. Nang mag-isa, salamat po sa lahat ng sakripisyo. At salamat po sa pagkakaroon ng lakas ng loob na hayaan akong bumagsak noong kailangan ko ito. Dahil ngayon, naiintindihan ko na. Hinayaan ninyo akong bumagsak dahil sa pagmamahal. At iyon ang pinakadakilang regalong maibibigay ninyo. Mahal ko kayo, Mama. Noon pa man, kahit taliwas ang ipinapakita ng aking mga gawa, ang iyong anak, Marco, it's not a go. Binasa ko ang liham na iyon ng 5 beses. Umiyak ako sa bawat pagbasa. At pagkatapos, itinago ko ito sa kahon kung saan ko itinatago ang mahahalagang bagay. Sa tabi ng unang litrato ni Marco noong sanggol pa siya. Sa tabi ng kanyang diploma. Sa tabi ng isang sulat na ginawa niya noong 8 taong gulang siya na nagsasabing, "Mama, ikaw ang hero ko." Hindi ko pa siya sinasagot. Pero sa tingin ko, malapit na. Dahil natutunan kong ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ang pagpapatawad ay ang pag-alala, ang pagdamdam sa sakit, at ang pagpili pa ring magpatuloy nang hindi dinadala ang bigat na iyon sa iyong puso. Hindi ibig sabihin na babalik kami sa dati, ngunit ibig sabihin, handa na akong bumuo ng isang bagong bagay. Isang relasyong nakabatay hindi sa kung ano kami noon, kundi sa kung ano kami pwedeng maging ngayon. Kagabi, nanaginip ako. Nananahiraw ako sa aking tindahan nang may kumatok. Pagbukas ko, si Marco. Ngunit hindi ang Marco ngayon, o ang Marco ang nagtaksil sa akin, kundi ang batang Marco, ang aking anak, na may malalaking mata at inosenteng ngiti. Sabi niya, "Mama, naligaw po ako, pero sa tingin ko, nahanap ko na po ulit ang daan." At niyakap ko raw siya, at umiyak ako, at sinabing, "Welcome home, anak ko." Nang magising ako, may mga luha sa aking pisngi. At alam kong ang panaginip na iyon ay isang senyales. Hindi na ayos na ang lahat, kundi handa na akong magsimulang maghilom. Handa nang magsimulang magpatawad. Hindi lang si Marco, kundi pati na rin ang aking sarili. Sa hindi pagiging perpektong ina, sa hindi pagprotekta sa kanya sa lahat ng bagay, sa hindi pagkakita sa mga senyales ng mas maaga. Dahil ang totoo, walang sinuman sa atin ang perpekto. Lahat tayo ay nagkakamali. Lahat tayo ay nakakasakit ng mga taong mahal natin. Lahat tayo ay naliligaw sa isang punto ng ating buhay. Ngunit ang nagbibigay kahulugan sa atin ay hindi ang mga pagkakamaling ating nagawa, kundi ang ginagawa natin pagkatapos. Kung tayo ba ay natututo, kung tayo ba ay lumalago, kung tayo ba ay bumabangon, o kung mananatili tayong nakahandusay sa lupa, sinisisi ang iba sa ating pagbagsak. Ngayong umaga, habang naghahanda ako ng aking kape sa aking lumang stoneware mug, tumingin ako sa bintana at nakita ko ang mga kalye ng Quezon City na napupuno ng mga taong nagmamadali, mga taong may problema, mga taong may pangarap, mga taong may sakit na dinadala. At naunawaan ko na, lahat tayo ay parte ng iisang kuwento. Isang kuwento ng mga pagkakamali at pagtubos, ng mga pagbagsak at pagbangon, ng mga pagkawala at pagkatagpo. At ang aking kwento, ang kwentong ito na isinalaysay ko sa inyo, ay isa lamang sa milyon-milyong kwento. Ngunit ito ay akin. At ipinagmamalaki ko ito dahil nakaligtas ako, dahil hindi ako nasira, dahil napanatili ko ang aking dignidad nang ang lahat sa paligid ko ay gumuho. At dahil natutunan ko na ang tunay na lakas ay wala sa hindi pagbagsak kailanman. Ito ay nasa pagbangon sa tuwing ikaw ay babagsak. Ngayon, ako ay 67 taong gulang na. 2 taon na, mas matanda kaysa noong nagsimula ang kwentong ito. At pakiramdam ko, isang buong buhay ang aking nabuhay sa loob ng 2 taon na iyon. Nagtatahi pa rin ako ng mga damit pangkasal para sa mga dalagang nangangarap ng walang hanggang pag-ibig. At sa tuwing ako'y nananahi, naiisip ko si Christina sa kanyang strapless na damit at idinadalangin ko na balang araw, kapag handa na siya,
makahanap siya ng isang tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na nakikita siya, gumagalang sa kanya, at nagpapahalaga sa kanya, hindi dahil sa kanyang pera o apelyido, kundi dahil sa kung sino siya. At idinadalangin ko si Marco, dahil sa kabila ng lahat, siya pa rin ang aking anak. At ang isang ina ay hindi tumitigil sa pagdarasal para sa kanyang mga anak, kahit na sinaktan kanila, kahit na pinagtaksilan kanila, kahit na pinaiyak kanila, hanggang sa maubos ang iyong mga luha. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang hangganan. Ngunit ngayon, alam ko na hindi rin ito dapat magkaroon ng mga kondisyon na nagpapahintulot sa pang-aabuso. Ang pagmamahal ay dapat maging matatag, matapat, matapang. Ang pagmamahal ay dapat magsabi ng totoo, kahit masakit. Dapat maglagay ng mga hangganan, kahit mahirap. Dapat bumitaw, kahit gustong kumapit. Dahil doon lamang, sa mahirap at matapang na pagmamahal na iyon, matutulungan natin ang mga taong mahal natin na maging pinakamahusay na bersyon ng kanilang sarili. Kung ang aking kwento ay makakatulong sa kahit isang babae na imulat ang kanyang mga mata, kung makakatulong ito sa kahit isang ina na maunawaan na ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagpayag sa lahat, kung makakatulong ito sa kahit isang tao na piliin ang dignidad kaysa sa kaginhawaan. Kung gayon, lahat ng ito ay naging sulit. Bawat luha, bawat sakit, bawat gabing walang tulog, bawat mahirap na desisyon, lahat dahil ang kwentong ito ay hindi lamang sa akin. Ito ay para sa lahat ng mga babaeng hinamak at piniling tumayo, sa lahat ng mga inang kinailangang bitawan ang kanilang mga anak para iligtas sila. Sa lahat ng mga taong hinarap ang pagtataksil at pinili ang pagpapatawad nang hindi lumilimot. Ang kwentong ito ay para sa iyo na nakikinig sa akin. Para sa iyo na marahil ay dumadaan sa isang katulad na pagsubok. Para sa iyo na hindi alam kung makakaligtas ka pa ba sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Gusto kong malaman mo ang isang bagay. Oo, kaya mo. Kakayanin mo. Dahil mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Dahil mas matapang ka kaysa sa iyong iniisip. At dahil ang sakit, gaano man ito kasidhi, ay hindi magtatagal, magpakailanman. Ginagamot ng panahon ang lahat. Hindi nito binubura, pero ginagamot nito. At isang araw, marahil buwan o taon ang lumipas, magigising ka at mapapansin mong hindi na gaanong masakit ang paghinga, na ang pag-iisip sa nangyari ay hindi ka na winawasak, na kaya mo nang alalahanin nang hindi dumudugo. At sa araw na iyon, mauunawaan mong nakaligtas ka, nagwagi ka. Hindi dahil sinira mo ang nanakit sa iyo, kundi dahil hindi mo hinayaang sirain kanila. Tinatapos ko ang kwentong ito na hawak ang parehong stoneware mug, ang kasama ko sa loob ng maraming taon. Ang nakakaalam ng lasa ng aking kape sa mahihirap na umaga, ang sumalo sa aking mga luha at pag-asa, ang hindi kailanman bumigo sa akin. Dahil sa huli, ang mga pinakasimpleng bagay ang siyang nananatili, ang pinakamababang loob, ang pinakamatibay, at ang mga pinakabinabalewala ang siyang pinakamahalaga. Tulad ko, tulad mo, tulad ng lahat ng mga babaeng minaliit at pinatunayang sila ay gawa sa bakal. Salamat sa pakikinig hanggang sa dulo. Salamat sa pagpapahintulot sa aking ibahagi ang aking kwento sa inyo. At tandaan ninyo, palaging naniningil ang buhay. Hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng katotohanan, ng panahon at ng tahimik na hustisya. At sa huli, palaging nananaig ang kabutihan. Marahil hindi sa paraang inaasahan natin. Marahil hindi kung kailan natin inaasahan. Ngunit ito ay nananaig dahil ang universo ay may memorya at walang sinuman ang nakakatakas sa mga bunga ng kanilang sariling mga gawa.